Okay, so magandang tanghali. Mga 11:30, so sabi mo na 12:00. Kaya magandang tanghali. So kung makikita nyo, meron na tayong mga tanim dito. So puno na tayo dito, fully booked na. So may example din ako sa inyo ngayon. Kaya regarding sa trips. I-share tayo regarding sa trips. So alam nyo naman, dati 3 times a day ako mag-check eh. Umaga, magtatanghali, tsaka hapon. Ngayon, magtatanghali, tsaka hapon na lang ako nag-check. Bakit? Isa sa dahilan is, nung habang ginagawa ko yung 3 times a day ako nag-check kung may trips bang lumabas para patayin, ay napansin ko na mas maraming lumalabas pag yan mga after 9 a.m. Pero mas marami pag hapon, mga alas 3 hanggang alas 4. Usually alas 4 ako pumupunta dito. So naging 2 times a day na lang ako pumupunta dito. So isa sa magandang naituro sa akin ng trips ngayon is yung closely monitoring talaga ng mga tanim ko. So nagkaroon talaga ako ng mas concern in terms of ano ba, kumusta na sila. Nagkaroon tayo ng disiplina na mag-check at least 2 times a day. Ayun, yung disiplina talaga ang pinaka na-value ko sa pagkakaroon ng trips. Dati kasi, tulad ng nabanggit ko sa inyo, ayaw ko magkaroon ng trips. Kasi hindi ko pa talaga siya alam kung paano ko siya i-control. At ayaw ko mag-spray. Yun talaga ang pinaniniwalaan ko. Although ito kasi, itong tanim natin, hindi to organic kasi yung fertilizer na ginamit natin dyan, yung nutrient solution is synthetic. So doon pa lang, hindi na natin siya masasabing organic. So para lang magkaroon ako ng higher level or different level na ma-separate ko yung tanim ko sa iba is wala tong spray. 100%. Kahit organic man. Okay? So yun yung kumbaga yung difference ko sa iba siguro. So mamaya mag-harvest pa ako doon sa kabila eh. Kasi medyo mahina yung benta ni Kuya Jojo. Pero mag-harvest na tayo doon para mamayang hapon naka-recover na siya. Pag ganitong oras kasi na medyo tanghali, medyo hirap yung lettuce dito sa lowland kasi mainit nga. Yan. So mukhang healthy naman sila. So ang ginagawa ko tulad ng routine ko dati, dito muna sa bago dun sa luma. Kasi sa luma, dun mas maraming trips. So ngayon, since naglipat na tayo dito, yan, i-scan ko lang yan. So far, dito naman, wala pa akong nakitang trips. And na-update ko naman sa inyo last time na dito, meron na tayo na nakitang trips. Which is, palagay ko na control din naman natin agad. Pero may isang example ako na gustong ibigay sa inyo na nakita ko lang kahapon. Ay, ito. Itong damage na to, ito, ay naging damage lang from 11 a.m. up to 4 p.m. Yun yung time difference ng pag-check ko ng umaga. Pag-check ko kasi ng umaga, wala pa yan. Wala pang damage. Or siguro hindi ko nakikitang kinakain na yan ng trips pala. Hindi ko napansin. Kasi nga sobrang liliit nila. Malakarayom, maladulo ng karayom. Pero pagdating ng hapon na nag-check ulit ako, nakita ko na nag-brown na yan. So, alam ko may trips. Tapos, nung tiningnan ko, kahit sobrang liit nila, napansin ko agad na merong 3. Hindi ko sure kung 3 sure ako. Hindi ko lang alam kung mas marami pa doon. Kasi, syempre, ang ginawa ko, nakita ko sila dyan, para hindi sila makatakas, pisilin ko na sila dyan. Yan, pisil. Tapos, tinignan ko pa yung ilalim kung baka may nakatakas pa. Tinignan ko rin yung styro, baka may tumalon. Yan. So yun, ganun kabilis ang damage ng trips. Biruin mo, from 11 a.m. up to 3 p.m., ganyan naging damage nila at 3 or hanggang 5 piraso lang na trips yun, na maliliit. Paano pa kung dumami sila dyan? Diba? Kaya yun, yung unang trips na problema natin dito is banda dito, alam ko eh. Or dito. Kasi dito may damage din ng trips. Dito yata. Ayan dito. Ayan. Basta, ang bottom line is, sa ginagawa kong pag-manage ng trips, or yon problem ko sa insect, is yung close monitoring. Checking, yon yung disiplina sa pag-check,
Although dito, medyo madali-dali pa kasi na ilan lang ba ang alaga ko? 90 pieces. So, ito sumunod, 60 pieces. Paano kung sobrang dami? Diba? Ayun, mukhang root rot na yun. Pero hindi muna tayo lalapit doon kasi, ayan. Ito 2 weeks pa to bago mag-harvest. Or, tama, almost 2 weeks bago mag-harvest. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, itong side na to is papunta doon kasi doon yung parang intense ng liwanag. Yan. So, hindi mo na ako lalapit dyan kasi dito yung pinakamaraming trips eh. Then, ito pa, mapapansin nyo ito maliit. Kasi pinalitan ko yan. Yung dilaw yan eh. Dilaw. Medyo hindi maganda pakiramdam natin. Yan, ito yung dilaw. Ay dilaw. Pula. Napansin ko kasi habang tumatagal, nahihirapan na siya mag-recover. So, pinalitan ko na lang siya. Although mas maliit, at least, much better pa rin naman. Bago pa masyadong bumaba yung tubig, at least yan, baka makahabol pa. Tingnan na lang natin. Yan, pang freebies din yan, tsaka pantakip na rin sa butas. So, yun lang yung gusto kong ma-share sa inyo regarding sa trips management, mga natutunan ko, mga na-acquire kong skills. Kasi ngayon, madali na sa akin mag-identify ng trips or makakita ng possible trip damage. And yun, close monitoring lang. Huwag nyo silang hayaang dumami kasi pag dumami sila, sobrang hirap nila kontrolin. Imagine nyo, isang female adult trips, kaya niya mag-egg ng 30 to 50. Alam ko every 3 days eh. So, ano nangyayari dito? Pag nagkakaroon ng larva, napapatay ko kaagad sila. Within siguro 3 or 4 days. Yan. So, hindi tayo nag-spray. Yun yung maganda. So, maliban dyan, umalis din ako kanina, bumili tayo ng power tools. Natatandaan yung binili kong grinder na sa online lang sa Shopee na alam natin hindi naman ganun or hindi naman original. Ay bumigay na. So, kailangan ko, kasi may mga bakal ako doon para puputulin natin. Paggawa tayo ng 2 taniman para sa paang 4 na boxes. Kulang pa nga tayo ng boxes eh, pero malamang yung mga boxes ko na bakante doon, may 6 na bakante kasi doon, lilinisin ko na lang. Yun yung gagamitin natin para doon sa 4. Then, yung susunod ulit na 6 na itatransfer natin, or 90 pieces, bibili na ulit tayo ng panibagong 4 kay Cedric. Ayun. At saka maliban doon sa bagong grinder na binili ko, bumili na rin tayo ng welding machine. So, medyo malaki-laking gastos, pero at least may napupuntahan yung napagbebentahan natin ng lettuce. So hopefully ay magtuloy-tuloy. It's either for expansion yung gastusin natin, tuloy-tuloy na expansion. Kasi pag napuno na natin yung taniman dun sa kabila, pwede na natin ito mailipat, tapos ito naman na magkakaroon tayo ng trial dito ng NFT or DFT, deep flow technique pala, deep flow technique. Yung NFT kasi manipis na flow ng water. Yung DFT is yung mas makapal na flow ng water. Since ang gamit natin ay net cap, sa palagay ko mas fit dito is yung deep flow technique. Saka pag walang kuryente, mas maganda ang deep flow kasi kahit papaano meron tubig. Ang problema lang doon, pag sobrang init ka na walan ng kuryente, masusunog yung ugat mo. Sa palagay ko, ganun yung mga pros and cons. No? So, tingnan natin. So, mabubuhay ulit yung ganung project natin. So, yan. Isasabay na rin natin magkaroon tayo ng maayos na spinach garden. Yan. So, yan sa mga inaasikaso natin ngayon. So, yun lang. Thank you very much. I-check ko lang yon. Then, tapos na ako for the checking today. That's it. Thank you very much. See you next update. Bye-bye.